Alright, so hello mga ka-network, welcome ulit sa ating network tutorial. Sa mga nakaraang episode, manual natin nilalagay ang routes gamit ang static routing. Pero paano kung automatic na mag-exchange ng routes ang router? Dito papasok ang OSPF o Open Shortest Path First, isang dynamic routing protocol. Sa episode na ito, ipapakita ko kung paano sila nagiging neighbors at paano sila nag-exchange ng route. Alright, so ang topology natin is dalawang router, dalawang switch, and dalawang PC. Alright, so ang goal natin dito is si PC1 ay mapiping niya si PC2 gamit ang OSPF. Alright, so ang OSPF ay isang dynamic routing protocol na gumagamit ng algorithm para mahanap ang best path sa network. So ang OSPF ay siya yung may katangian na neighbor, hello packets, at cost. So ibig sabihin yung path metric. So kapag ka nagkita ang routers, nagiging neighbors sila at nag-exchange ng routes. Alright? So, punta na natin si R1. Alright, so nilagyan ko na ito ng IP address number, show IP interface free. So, ito yung IP address natin, diba? Alright, okay. Ayan, lalagyan natin siya ng OSPF. So, mag-show muna tayo. Show IP route. So, wala pa tayong routing. Alright, so gagawin natin is router OSPF1 and kukunin natin yung network ng IP address na ito. Alright, so ang network niya is 192.168.1.0. Then lalagyan naman natin yung wildcard mask. So ilalagay natin dyan is 0.0.0.3 in area 0. And then ilalagay din natin yung network ni LAN site. So ang network niya is 10 0.0.0 and then 0 2.5 2.5 area 0. Alright. So, okay na tayo kay R1. Ngayon naman, pupunta naman natin si R2. So, sa R2, lagyan din natin ng router, OSPF1. And, titingnan natin yung IP address to show, IP interface free. So, ito yung kanyang IP address naman. Alright, so lagyan din natin ng network na 192.168.1.0. Then wildcard mask niya is .3 in area 0. Then network LAN site na 172.1.6. Then 0, 0. Then 0, 0. Then 2.5, 2.5. Area 0. So, ang bilis, no? Nag-usap na kaagad sila, no? So, ang network command ang nagsasabi kung aling interfaces ang kasali sa OSPF. Alright? So, ngayon magte-test tayo. So, dito nilagyan ko na rin siya ng IP address. Config. So, ito yung kanyang IP address. Alright? So, dito, nilagyan ko rin siya ng IP address. So, ito naman yung kanyang IP address. Alright. So, ipiping natin mula dito kay PC1. Ipiping natin si 172.16.0.2. Alright. So, titingnan natin kung ito yung kanyang IP address. 16.2. Alright. So, ayan na. Napiping na. So, success. So, kapag ka mag-show
hain muna tayo. Show IP OSPF neighbor. So ito yung kanyang neighbor, si 1.2. Alright, so naka-full PTR sila. Alright, so pagka nag-show IP route naman tayo, mas makikita natin is O sa routing table, at ang ibig sabihin niyan ay OSPF learn route. Alright, okay. So, ang OSPF ay gumagamit ng hello packets para ma-detect ang neighbors. So, gumagamit din siya ng cost. So, pinipili niya, or ang OSPF ay pumipili ng best path base sa cost o bandwidth. Alright. So, sa lab natin, ginagamit natin ng Area 0. Ito ang backbone ng OSPF. Alright. Okay. So, ngayon naman susubukan natin i-shutdown si FA00. Try natin kung anong mangyayari. Interface FA0. 00 is shutdown. Alright. So, makikita natin na automatic magre-recalculate ng route ang OSPF. Alright. So, ang pinakasama rin natin dito mga idol is ang OSPF is automatic routing. Ang neighbor naman, yan yung connection. At ang cost, ay yan yung best. Alright. So, kung may natutunan kayo sa video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa Alon Network Tutorial para sa mas marami pang advanced networking tutorial. Alright, so let's go!